ano po yung mga common causes? Bakit po nagkakaproblema dito yung salivary glands? Ang pinaka-common is sialoadenitis or pamamaga o infection ng salivary glands. Kaya lumalaki dito. Siyempre may mga iba beyond that, pwede maging benign na bukol, hindi delikado, pero bukol, pwede naman cancer din siya, na kailangan natin i-address, imbestigahan at asikasuhin para maggamot. I see, pero meron din mga instances na pwedeng namamana or bihira? Kung cancer, usually may component siya na genetic na mamana. For the benign ones, hindi pwede rin naman. Pero kung infection, syempre nahahawa yun, hindi na mamana. Opo. Yeah, pero may mga risk factors pa bakit nagkakaroon din ng neck lumps? So yung tinatanong mo ko, ano yung mga pwedeng risk factors ng nagiging bukol sa leeg is mga metastatic cancer sa leeg na nanggagaling sa mga bukol, cancer sa ilong, sa bibig, lalamunan. At ang kadalasang sanhi nito ay ang paninigarilyo. I see. Doc, alam ko very basic, pero kasi syempre for the benefit of our viewers, lagi kasi di ba, ito talaga common, marami tayong kulani dyan. Gano'n nga ka-importante ang kulani? Bakit pagka yan ay lumalaki, dapat medyo na-alarma din tayo? Or ba't parang there's something na abnormal? Okay, kung bakit dapat very keen tayo pag nakita natin may paglaki po? Ang purpose kasi ng kulani natin, para siyang pangsala or sieve. So kung may infection ka sa ilong, lalamunan, may ubo, sipon ka, o tinatawag natin upper respiratory tract infection, mapapansin mo biglang may masakit ditong kulani ka nararamdaman kasi sinasala niya rin yung mga infeksyon. Ngayon kung same way, kapag may cancer ka naman sa ulo o lalamunan, kumakalat yan sa mga kulani, no? Sinasala din ng mga kulani yung cancer. Tinatry muna niya, sinusubukan pigilang kumalat no? Pero sa pagsalon niya nun, tumutubo yung cancer dun sa kulani.